guys! For today's video is another video, and for today's mini vlog ay part 2 na nga ng ating Infanta trip. At sa mga hindi pa nga po nakakapanood ng ating part 1 dyan ay nandyan lang po yan sa aking page at dun nyo nga po malalaman kung bakit nga ba tayo nakarating dito sa Infanta, Quezon. So ayun nga guys, gaya nga ng last video ko ay tapos na nga tayo pumunta dun sa arko ng Infanta, Quezon at ngayon naman ay maghahanap nga tayo ng maliliguan dito sa Infanta. Bale yung way nga palang dinadaanan namin ngayon ay tinatawag nga pala nilang Marilaki dito. Ayos na ayos nga rin naman talaga yung daan dito at wala nga rin masyadong sasakyan na dumadaan at sobrang hawa ng paligid. Hindi nga naman talaga nakakainip na bumiyahe dito dahil bukod nga sa daan na maganda ay yung pang mga tanawin na makikita mo. Isa nga rin pala sa pinuntahan naming spot dito ay yung madalas na nakikita ko sa mga video sa Facebook ay itong tulay na ito. Nakakabighani naman talaga itong lugar na ito dahil berdeng-berde nga lang yung makikita mo sa buong lugar, pati na rin yung maraming bundok na nakapaligid. At dito na nga lang ulit kami nag-stop over sa tulay na ito at wag kang kukulit-kulit at pag nalaglag kay mahirap man ding kunin. So ayun na nga at pagbaba ko nga dyan ay nag-video na nga rin ako sa paligid at talaga naman pag ganito naman ang nakikita mo sa araw-araw ay mapapa-thank you Lord ka naman talaga. Mapapaisip ka talaga na may gantong lugar pala dito sa atin at kahit pa nga man din nakakalula ay talagang tuloy pa rin ang video para lang mapakita sa inyo kung gaano kaganda ang Infanta, Quezon. Ay syara, may tubig sa ilalim. Wari ko dito na lang kami maglalamoy. Stop over. Hindi ko alam kung nasa na tayo, no? Hindi ko na signal. Sa mga ganitong gala nga pala namin na hindi na nga rin namin dyan naaalala ang oras pati ang pagsiselfone pero na lang dito sa aking pang video. Syempre, kailangan natin ng vlog. At pagkatapos nga namin magpicturan doon sa tulay ay tumuloy na nga rin kami sa biyahe at dito nga namin napagdesisyon ng maligo sa Pinlac Falls. Sa mga gusto nga po palang pumunta dito ay along the highway nga lang pala itong Pinlac Falls at pagkapasok nyo ay may konting rough road nga lang pala kayong madadatnan. At pagkapasok nyo nga dun sa rough road na daan ay medyo may maliit na eskinita dito at kasya naman yung motor nyo kaya naman hindi kayo mababahalang dumaan. At pagkatapos nga ng biyaheng yun ay dito nga kami nagparking sa may taas na akala ko nga hindi kami kakayanin. Ayan. Bago nga kami pumunta dun sa bayaran ng aming entrances ay shot, pagbibideo muna ako, tingnan nyo pa. Welcome to Pinlac Falls! So ayun na nga at bumaba na nga rin kami galing doon sa parking at naghanap na nga rin kami ng mapapwestuhan. Bali hindi nga pala talaga namin dyan alam kung saan ba talaga yung bayaran ng entrance kaya naman tumuloy lang kami sa pagbaba dyan. Dito nga pala sa Pinlac Falls ay meron silang entrance na 50 pesos per head at may ino-offer din silang mga cottages. Pero dahil nga kami ay saglit lamang at may mga dala rin naman kaming camping chair ay nakiusap na lang kami na yun na lang ang gagamitin namin at nagbayad lang din kami dyan ng 50 pesos. Sobrang accommodating nga pala ng mga tao dito at sobrang babait din dahil pinayagan nga kami kahit hindi kami kumuha ng cottage. Sa mga gusto nga po palang pumunta dito ay wag po kayong mabahala na wala kayong dalang pagkain dahil meron naman po silang tindahan dito sa loob. At sa mga makakalimot nga pala magdala dyan ng tsinelas kagaya ng ate nyo ay may mabibilhan naman dito ng tsinelas na pwede nyong gamitin. Worth 100 pesos lang pala yun. At pagkatapos nga naming masettle yung mga binayaran namin doon sa taas ay dito naman kami ngayon sa baba para naman maghain na at kumain ng breakfast. Sa mga ganitong gala nga pala ay mas prepare na nga rin namin magbaon dyan ng kanya-kanya para naman pagdating dun sa place ay hati-hati na lang or bigayan na lang ng pagkain. Natuwa nga rin naman talaga ako dito sa mga kaibigan ko at daig pa ang 10 tao ang papakainin. At mukhang hindi naman talaga kami magugutom sa trip na ito dahil nga hanggang panghapon pa yung aming pagkain na dala. So ayan nga at nagpakabusog nga lang pala muna kami dyan bago nga kami magsiligo at dahil nga medyo pagod pa nga rin sa pagdadrive yung mga driver namin dyan ay pinakain nga muna namin. Ay siya, kuha na kayo ng bahaw kung kayo natatakam at sabay-sabay na ho tayong kumain. Thank you Lord! At nang matapos na nga kami dyan kumain at nakapagbihis na rin kami ay nilibot na nga muna namin tong lugar at nakita ko nga tong si kumparing Ian. Talaga namang relax na relax. Tamang-tama lang din pala itong lugar na ito sa mga gustong lumayo sa ingay ng syudad at sobrang ganda at nakaka-refresh naman talaga. Sulit na sulit din naman talaga yung pagpunta namin dito dahil nga wala rin naman gaanong tao at makakapaglangoy ang mga itik. Sa kada na pupuntahan ko nga palang paliguan, lalong-lalo na pag gantong may falls ay tuwang-tuwa talaga ang pagmasdan dahil sobrang ganda at sobrang linaw ng tubig. Kung maikukumpara ko nga itong Pinlac Falls dun sa napuntahan namin nung last doon sa Taytay Falls ay mas malamig nga yung tubig doon kesa dito. Tamang-tama nga
lang pala sa mga gustong magbabadyaan at pampatanggal din ng init sa biyahe. Hindi rin naman nakakatakot talagang maligo dito dahil hanggang 5 feet lang yung taas ng paliguan nila at meron din naman ito sa pambata. At dahil nga kakaunting oras lang ang tatagal namin dito ay sinulit na nga namin dyan na magbabad sa tubig dahil nga mamaya ay mainit na rin sa daan. Tamang kwentuhan at babad nga lang pala kami dyan sa tubig habang nagiintay ng oras at pagkatapos nga niyan ay gumayak na nga rin kami para naman sa ating next destination. Ay grabe, sobrang galab. Mukhang may part 3 pa tong videong ito. Sa tingin nyo, saan na naman kaya yung next location namin dito sa Infanta, Quezon? So like, share, and comment itong video ito para sa part 3. Thank you po sa panonood. Abangan nyo guys dahil sobrang ganda nitong pupuntahan namin at talaga namang matutuwa kayo sa panonood. Yun lang, bye-bye!